Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDoCuers. Welcome sa ating Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel na inyong mapapanood po sa ating YouTube channel at Facebook page na IDoCu by John Paul Siniel. Ngayong araw po na ito, specifically this episode, medyo kakaiba po ang ating magiging kwentuhan. I will not be asking so many questions sa ating mga guests. Instead, we will allow them to speak on stage. Dahil sila lang naman ang guest sa ginanap po na programa. Dahil itong araw po na ito, by this very time that I speak in front of you, May 28, 2024, ay napaka-historic po, napaka-makasaysayan sa mga residente ng San Fernando. Dahil sa wakas, matapos ang napakahabang panahong paghihirap at pagtitiis sa presensya ng New People's Army, ng Communist Party of the Philippines at ng National Democratic Front, idineklara na pong malaya o insurgency-free ang nasabing bayan. Ibig sabihin, magiging banayad na po ang magiging takbo ng progress dito sa bayang ito. And we have a lot of people na napakinggan by this very time sa stage mismo ng gymnasium ng San Fernando, Bukidnon. At ngayon po, ilalahad namin ang kanilang mga naging mensahe ng pagdiriwang, ng kaligayahan dahil malaya na sila sa tanikala ng NPA. Ang bayan ng San Fernando, Bukidnon ay opisyal nang idineklara bilang insurgency-free municipality sa pamamagitan ng Municipal Resolution Number 555 Series of 2024, Municipal IPMR at Municipal at Barangay Chieftain Resolution Number 0005 Series of 2024. Nagkakaisang kilos ng lokal na pamahalaan, indigenous peoples and cultural communities, security sector at iba't ibang stakeholders. Ang nasabing deklarasyon ay isinagawa sa kanilang municipal gymnasium sa Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Ang naganap na deklarasyon ay naging posible dahil sa Resolution Number 26 Series of 2024 na pinagtibay ng 10th Infantry Division Philippine Army at ng Police Regional Office 10 Area Clearing Evaluation Board na nagdedeklara ng pagkalusaw ng Sub-Regional Centro de Gravidad o SRSDG Pedler ng North Central Mindanao Regional Committee o NCMRC. Ang SRSDG Pedler ang huling unit ng New People's Army na kumikilos sa bayan ng San Fernando. Sinundan nito ang pagkakalusaw din ng Guerrilla Front 55 noong December 14, 2021 at Sub-Regional Committee 5 o SRC5 ng SMRC noong December 6, 2022. Nagpapasalamat si Brigadier General Marion Ancao, Commander ng 103rd Infantry Brigade, sa lahat ng mga taong naging bahagi ng tagumpay na ito. Pinunto ng nasabing commander ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa paggamit ng kalayaan at kaunlaran para sa mga residente ng San Fernando. Binigyang diin din ni General Ancao na ang pangyayaring ito ay mas magtutulak sa nasabing bayan tungo sa paglago ng ekonomiya, pangkalahatang kaunlaran at maiaangat nito ang kalidad ng buhay ng bawat isa. I would like to congratulate the local government unit of San Fernando, Bukidnon for this historical occasion, for historical event. No? Kung nakadumdum mo, katong 2014, ang San Fernando, nahimo siya sikat nationally, hindi lang sa region, nationally. Kaya nga no, kasi nakadumdum atong sa 2014 na hitabo.
Kung nakadumdum mo atong haran, yung taktikang bakwit ng NPA. Katong atong mga kaigsuuna ng mga lumad, gikan dire sa San Fernando o gikan dire sa Talaingod, no? Maunay gipangdala dito sa UCCP Haran sa Davao. Ang uban gani gidala pa sa Manila, no? Katong mga nailad gi-exploit, no? Ang mga NPA gidala dito kay nag-issue lagi sila og katong militarisasyon kuno sa mga armed forces o atong mga security forces, no? So diha na sikat ang San Fernando sa una. Pero karon, no, gikan na to sa pagkakaron, mahimong sikat ang San Fernando kay mao ni una sa mga tanang munisipyo diri sa probinsya sa Bukidnon ug napailaing munisipyo sa Region 10 na pinakauna na nag-declare ang og insurgency free, no? So kanang atong deklarasyon ng insurgency free, dili nato mabuhat kung wala ang suporta coming from our local government units and kanang suporta sa atong mga national government agencies ug ang pinaka-importante ang suporta sa atong tanan na mga katawhan diri sa San Fernando. 50 years na namo nagikuha ng insurgency, dili na mo siya mauman. Pero sukad atong pagdeklara ng atong former president ni Rodrigo Roa Duterte nung National Task Force LCAP ng Executive Order 70. And gipadayon ng atong presidente karon na si President Ferdinand Bongbong Marcos, no? Nahimo nato siya na successful, no? Kay kung wala ang tabang ng atong gobyerno, kung wala ang dakong partisipasyon ng atong local government unit, no? At ng different national government agencies, even katong mga business communities, dili nato makabot kining kahapsay o kalinaw dire sa San Fernando. Now let me proceed with my second task is to read the message of our commanding the commander of the 10th Infantry Division, Major General Hambala, and I quote, "The achievement of San Fernando in becoming insurgency-free is a testament to the remarkable collaboration between local government, security forces, indigenous cultural communities, and the different sectors of the society. As the municipality declares insurgency-free, it reflects the resilience and unity of its communities, highlighting the steadfast commitment of both the government and the people in advancing peace and security. 24 barangays have filed a declaration of persona non grata towards communist NPA terrorists and their withdrawal of support from the communist terrorist group, for they are fed up of their deranged ideology and the disturbance and damage they brought to people's lives and communities. Through these joint efforts in promoting peace, development, and inclusive governance, San Fernando has successfully addressed the underlying causes of insurgency." Sa kanyang mensahe, diniindi ng alkalde ng San Fernando ang mahahalagang ambag ng mga batalyong nagsilbi at nangalaga sa nabanggit na bayan, katulad ng 56th Infantry Battalion, 48th Infantry Battalion at 89th Infantry Battalion. Dagdag niya, dapat umanong magtulungan ang mga dating rebelde at mga residente ng San Fernando sa pagpapanatili ng insurgency-free status ng kanilang bayan upang walang preno ang San Fernando sa pagkamit ng kalayaan at kaunlaran. Perti mandaghana ang nagtabang yun nga naningkamot o para mahimo ng insurgency free. Ilabi na yun sa mga dato, bae, mga surrenderies nga nakahatag og kasamok sa una. Salamat sa inyo nga mibali na gid mo kay para kini sa inyong kayuhan, para sa inyong kabataan. Kaya ang panlantaw sa LGU sa San Fernando ug mahimo ang edukasyon ato ug yung ipasaka para sa inyo. Mao na nga salamat kayong tanano mga edupisis ni adini tanan sa PNP EEP naglihog para mahihimo kining mabulokon nga wala nagikahadlukan sa tao. Kay usagid na sa mahadlok kita mo adto layo nga bukid sa mga barangay sa sitio kung naa pa gyud mo. Mao na nga luoy ang inyong mga kaparintihan
mga katawhan nga inyong mga silingan nga naapa mo. Salamat nga naingnani na nakasabot na mo sa tumuog tuyo sa atong gobyerno uban sa atong halangdong Presidente Bongbong Marcos, tanan nga ahensya nga nagtabang ani gikan sa 10 ID Division o 4th ID Division sa Bukidnon nga nahatagan gyud og dako nga kahayag para sa katawan. Kay gikan adto nga wala na gyud nahuman na namo declare ang persona ng grata, dili nagi ko mahadlok mo adto sa pinakasuok nga barangay nga katong barangay sitio nga walay eskwelahan ginasulod na gid nako kay di na man ko mahadlok patyon kay wa na may mopatay didto. Daghang negosyante dinhi na malhin sa laing probinsya nangadto Cagayan de Oro, nangadto og Davao tungod sa kahadlok kay ang listahan kuno nga ihatag sa taga-pika sa NPA tag sa kadupa nga listahan. Kinsa may mga gwanta nga negosyante. Mao na nga karon adlaw uban sa mga media man nga niya dinhi nagpasalamat gyud dako. Busa kitang tanang local government uban sa mga barangay opisyal atong paningkamutan nga magpabilin, magpadayon kini nga insurgency free nga deklarasyon ug mahimo dili na mausab kay dili ta mangisog nga katawan sa lungsod San Fernando mosamot ta ka behind sa improvement gyud labing tinuod. Mo na nga maningkamot ta, salamat ta kini nga daghan na mo abot sa ato dinhi mga proyekto labi na gyud nga mga investor mga bot na dinhi sa ato kay insurgency free naman ta. Mo na nga nagpasalamat ko sa tanan no nga naglihok ilabi na gyud sa Sangguniang Bayan nga sila gyud nag-declare nga insurgency free na kay di man mahimo na sa amahan sa lungsod pag-declare kung walay resolution ordinance. Mao na nga salamat kaayo no magtinabangay ta Lambo San Fernando para nga gikan karon 10 years to 15 years daghan na kay tag professional kay ang mga sitio nga mga IP area ato nagyong gisulod gibutangag eskwelahan para nga naa nagikausaban. Ang San Fernando ay kabilang sa 10 bayan sa Southern Bukidnon na nasa pangangalaga ngayon ng 10th Infantry Division. Opisyal itong naging sakop sa area of jurisdiction ng 89th Infantry Battalion mula October 1, 2023, batay sa direktiba ng Joint Task Force Aguila Operational Directive 04-2023 noong September 2023. Sa ko isip miyembro sa New People's Army, nakita usab namo ang kakulangon sa gobyerno nga tan-awon ang kalisod ug sikinsa ang priority nga tabangan sa gobyerno. Ug mao na nga ang katawhan dili usab nato mabasol kung anong nagasuporta sila sa NPA tungod kay ang NPA makitawhanon, makimasa, di ba? So siguro sa karon no sa ato ang pagkinabuhi dili gyapon siya malahutayon tungod kay anaa ang gobyerno nga iyahang kontra o iyahang kaatbang nga nagahatag pod og maayong kaugmaon sa katawhan. Mao na nga sa pagkakaroon nga anian nata sa gobyerno, mao na nga tanan nga mga problema ug mulo o issue nato sa atong mga barangay sa atong mga komunidad, anaa man ang ato ang mga barangay opisyal kinahanglan dito na ta moduol. Kay kung ang New People's Army paghapon ang mutabang kanato hinuon na sila'y mga pasalig pero dili gyud nila mahatag kung unsa man ang angay para sa katawhan. Ug paghinauton pud nato sa atong panggamhanan nga hatagan og tinuod nga kagawasan ug tinuod nga pagtabang sa katawhan ug ang malahutayong kalinaw makabot. Kay hangtod magpabilin ang kalisod, magpabilin ang pagsukol sa katawhan. Ako si Ida Marie Montero, akong alias sa una, kay Mandy. Ako ang kanhing sekretary sa SR5, nga ilalom sa rehiyon sa SMR. O karon, ang akong katungdanan, ako ang Vice President sa bago lang natukod nga organisasyon sa mga former rebel nga mao ang Kalinaw Southeastern Mindanao Region. Nga karon katambayayong sa atong gobyerno
apil ang mga kasundaluhan sa pagpadayon sa atong nakabot nga kalinaw diri sa San Fernando Bukidnon ug dili lang diri ug sa tibuok rehiyon sa SMR o NCMR o Region 10 o 11. Congratulations di ay sa katauhan sa San Fernando Bukidnon, sa LGU o sa mga kasundaluhan labi na sa pagdumala ni Lieutenant Colonel Roel Tabas nga nagdumala sa 89 IB o sa amuang giilana nga ikaduhang balay ug pamilya ulay lain ang 1003rd Brigade sa pagdumala ni General Marion Angkaw. Sir, salamat sa pagpangga sa mga former rebels. Karong adlaw atong imarka sa kasaysayan nga sa katapusan ang lungsod sa San Fernando luwas na gikan sa pagpangilad sa grupo sa CPP, NPA, NDF. Atong saulugon ang bunga sa inyong mga kahago o sakripisyo. Sugod karong adlaw atong tagamtamon ang tinuod nga kahulugan sa kalinaw ug kalambuan ug sa inadlaw nga pagpakabuhi. Magpakabuhi kitang normal nga wala na kitay kahadlukan uban sa atong pamilya ug wala na kitay hunaw-naon pa nga naay mubukod sa tuwa. Kami ang mga FRs ug ang organisasyon sa mga FRs nga mao ang Kalinaw Southeastern Mindanao Region magbarog sa kanunay nga andam motabang sa inyo sabay sa among kakayahan nga makaalagad. Sa makausapa, congratulations ug mabuhay kitang tanan. Sa tinuod lang, no? Ako nakurat ko pagtawag ni Mayor Ricky sa kuha nga mag-declare na daw insurgency free ang munisipyo sa San Fernando. Sa tinuod lang. Sa akong distrito, kani ang last nga akong gidahom nga mahimog insurgency free. Palakpakan na to atong kaugalingon mga kaisunan nga finally insurgency free na ang San Fernando. Sa tinuod lang, isa sa pinaghadlukan nga lugar sa una ang San Fernando. Tungod daghan kag mabalitaan nga kusog ang kalihukan sa NPA dining lugar. Pero kini ang isa ka murag ebidensya nga lig-on na ang kahapsay o kalinaw di San Fernando. Karon nga adlaw, ako lang isa na ganit dini, ako na nag-drive, walay bodyguard, mali, wa man ko gipatay. Buhay ko man yung tao ko. So ingon na ang sitwasyon sa San Fernando, sa una dili na pwede, no? Sa una naagit kay bodyguard, sa una napagay kay secondary car, nga na. Karon hapit pa ko pasudlas munisipyo kay wala ko na ilan atong sundalo nagbantay sa gawas. Kaya ako ra isa. So ingon na ang kahimtang. Pero kanina naminaw pa to atong former rebel si Manilin Ampildon. Sakit kayong isulti, pero tinuod. Daghan pagyapon kakulangon ang atong gobyerno. Pero daghan na pud og nahatag ang atong gobyerno. Hunauna na lang, no? Katong sa mga namuyo og matupi. Kung matupi mo, nag-ani mo attend karon, unsa ka kadugay inyong pagbiyahe kung wala na mga dalan nga atong ipanghimo karon. Kung kamo mayon sa kabanglasan, maglisod mo katos kabanglasan kung wala nang tulay og mga kadalanan nga atong gipanghimo karon. Karon sa San Fernando, pila na kabuk ang atong mga dalan nga nagsumpay sa lain-lain mga probinsya. Davao de Oro, Talaingod, Davao del Norte, hapit na sa Davao City, paingon sa Quezon, nanapod, Kabanglasan, Balay-Balay, Valencia. Ingon anak na kahapsay o kalinaw dinhi sa San Fernando kay dili na mahadlok, no? Dili na mahadlok ang mga kontraktor nga magnegosyo dinhi. Sa una may kontraktor na project sunugon ang ilang mga gamit. Di ba? Sa una magod, sakto tong gisulti sa tong former rebel, no? Nga ang makit-an ra sa mga lumulupyo sa San Fernando sundalo ra kung dito na sa mga kabukiran. Di ba? Karon na natay mga maestra. Muadto na atong DSWD, ang atong DOH. Ang hinabang sa gobyerno, wala na undang. Kung kanilang akong problema is usahay lang, makainguntag kulang ang paghatag sa gobyerno tungod kay wala na nakibalo unsa pa ang mga proyekto sa gobyerno. Example na lang niini, kanang medical assistance. Una na itong atuan usually ang munisipyo. Mayor Yeke, tabang imi, kinospital akong ngani-ngana. Hatag sa Mayor Yeke, kung kulang pa na, adto mo sa probinsya, 25% sa inyong bill sa guton sa atong government, no? Sa provincial government ni Governor Neil Roque. Kung kulang pa yun, adto mo sa opisina natay DSWD, natay MAIP, pwede pa 100% sa imong bill ang pwede mabayaran dito sa atong mga. Usahay lang, kulang lang yun ang atong pagsabot
kulang lang atong kaalam mo na akong hagit sa itong mga barangay kapitan karon. Mga kapitan, namagit mo dinigan karon. Kamu po mismo ang magpahibulo sa tao nga adto mo aning opisina kay naay tabang dito. O na yung mga doon, di ba? Para mabawas sa itong mga lumulupyo din eh. Now, dili lang natin hinakuto. Kinanglan atong kauban na DILG din eh, na DPWH nga maghimo sa mga dalan ng mga tulay para mas dali na po ang paghatag sa inyong mga produkto o pagpaabot sa inyong mga merkado. Ato lang unaw-naon nga kinanglan abante ta sa kahapsay o kalinaw. Dili na ta mo atras atong kagubot, no? Masige lang tag adto sa bakwit. Bakwit na pod kay gira na pod. Dapat ang San Fernando abante sa kahapsay o sa kalinaw maayong hapon sa atong tanan. Anak na-assign ko diri from 2008 to 11 as the provincial officer of CIDG Bukidnon. And this time, murag dili ko makatuo ang San Fernando, isa sa pinakabaga na NPA, ikan pa sa una. Siya ay pinakauna po nga declare nga insurgency free sa Tibok Region 10. I could say, ang Ginoo siguro kapaminaw sa atua. When I graduated from the academy, I passed by, kapila ko na nag-istorya amot o kinsay nakadungog ani. The Pink Sisters Monastery in Tagaytay. Kana siya usa ka kumbento ka mga madre dito sa Tagaytay sa Cavite. Pag mag-ato ka dito, mangayo ka og mga unsay imong gustong mahitabo sa imong kinabuhi. Isulod nimo sa envelope and then ihatag nimo dito sa mga madre kay ilan ang iampo. And to tell you, wala ko nangayo og personal para sa ako nga magmalampuson ko sa akong karir, maayo akong pamilya, madato ko or whatsoever. Ang gisulat ko dito, may in my lifetime, I will witness the end of insurgency. And this is happening now. So, I would say, ang Ginoo paminaw sa ato Mga Idol viewers, isa po sa mga subjects ko noon habang ako'y gumagawa ng documentary dito sa San Fernando Bukidnon ay itong si Dato Lito Gambay. Na once upon a time ay kabilang din sa Communist Party of the Philippines organizations, yung mga White Area Committees. So ngayon po, dahil siya itaga Barangay Matupe ng San Fernando Bukidnon, tatanungin natin siya kung ano ang kanyang masasabi ngayon na ang kanyang bayan ng San Fernando ay malaya na mula sa presensya at impluwensya ng New People's Army na nagbigay ng disturbo sa buhay nila sa napakahabang panahon. Dato, pwede ta magtagalog? Dili ko kapag. Dili, okay. Bisaya. So, unsay imong masulti karon nga ang San Fernando insurgency free na? Sa pagkakaroon, maayong hapon sa tanan nga makadungog ng akong mensahe karong hapon ha. Dako kong pagpasalamat sa karong 28 sa Mayo. May nga na pre-insurgency na ang Tibok San Fernando. Partikular sa akong kinabuhi nga dugayng panahon, 16 ka tuig nga naglihok sa legal nga organisasyon sa CPP-NDF nga diin dugayng panahon gipahimuslan ko. Akong nasinati nga taas nga panahon nga nadisturbo ang partikular kanamong mga tribong lumad, nga nadisturbo ang among edukasyon, nadisturbo ang among ekonomiya, partikular sa mga development o mga kalsada nga gi-implement sa amo ang barangay tungod ka nadisturbo sa CPP-NDF sa dugayng panahon. Tungod kay sa partikular sa among barangay Matupe, naay organisasyon nga MBPL, Malinawong Bukid Pinoy Anan sa Lumad. Dili day ang Lumad ang malinawon, kundi ang CPP-NDF ang malinawon nga puyo naglubog sa among barangay. Wala nila tanawa ang interes sa mga mag-uuma nga naglukdog mais ilang produkto padulong sa balagyanan. Ang ilang interes, ang ilang itanaw, ang ilang interes sa Partido Komunista tungod kay sila malinaw nga nagpuyo sa among nga lugar. Walay makadisturbo.
Ingon sila nagkumbinsi sa amo nga ayaw mo pagpasulod sa kalsada kay dunay mga investor nga mosulod mga embargo sa inyong mga yuta. Dili di ay tinuod ang ilang giinganyo sa amo kay kana dili di ay gusto sila nga maedukar ang among kabataan ug dili po sila gusto nga molambo ang among ekonomiya. So kana ang giinganyo giilad sa amo partikular kana mong mga tribong lumad. So karon nga panahon sa upat pa lang ko ka tuig nga mibalik sa sabakan sa gobyerno, karon malinaw na dako ang among pagpasalamat pinaagis pagsuporta sa among pinalanggang mayor Rogelio Siyeke nga diin ni suporta kanamo partikular sa mga daghanay surrender nga ako mga kauban tungod sa ilang na sinati karon og ilang nakita nga dugayng panahon gipahimuslan og walay kaayuhan nga naakabot sa Partido Komunista. So kanamong tanan karon nga tribo sa San Fernando pati sa tibuok nga katawan sa tibuok San Fernando dako ang among pagpasalamat gikan sa kahitasan tungod kay kami amon ang naangkon ang kalinaw ug kausay ug kalambuan sa among lungsod. Kanara ang akong ipaabot partikular sa among mga kauban nga nagunitan pa karon sa CPP, NP, NDF nga diin mobalik namo sa sabakan sa gobyerno para dili mo susama sa akong kinabuhi nga gipahimuslan sa dugayng panahon. Mobalik na ta sa sabakan sa gobyerno. Kanara daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. IDOQers, ang bayan po ng San Fernando ay napakaraming populasyon ng tribo. Meron ditong tigwahanon, meron din ditong mga matigsalog. Kaya po, ang pinaka-numero unong nabibiktima sa pag-impluwensya ng NPA ay itong ating mga minamahal na mga katutubong matigsalog and tigwahanon. Now, kasama natin ngayon, kanina si Dato Lito Gambay, ngayon kasama natin ang dating kapitan ng Barangay San Jose ng San Fernando, Bukidnon, na ngayon ay Municipal Indigenous Peoples Mandatory Representative na si Dato Jose Baon. IPMR, Dato, unsay imuhang gibati karon nga formal na gyud nga gideklara sa ato ang municipal government uban ang kasundaluhan ng kapulisan na ang inyuhang lungsod sa San Fernando gawas no na gikan sa mga armadong NPA. Isip usa ka representante sa tribo sa duha ka tribo sa San Fernando, Matigsalog ug Tigwahanon. Dako kaya akong pagpasalamat isip usa ka leader sa tribo sa lungsod San Fernando nga nahimo na gyud nga nakahimo na gyud og deklara ang lungsod San Fernando nga pre-insurgency na ang among lungsod. Tungod kay nakita nako nga sa pagkakaron nga panahon ang mga kabukiran nga sa una nga panahon wala pay mga kalsada. Sa pagkakaron nga panahon maayo na ang dalan o halos na gyud mga sitio sa among lungsod sa San Fernando, hilabi na sa among mga katribo dinhi San Fernando nga naanay mga mayo nga dalan, naanay mga katubigan, naana po'y mga eskwelahan. Pinaagi sa pagpaningkamot sa among halangdon nga mayor, Honorable Rogelio Siyeke, o usab sa pagtabang sa mga ahensya sa panggobyerno, sa kasundaluhan, o kapulisan, o hilabi na usab sa tanan mga community nga kami nakadesisyon na gyud nga nagpasalamat na karong panahon na nadeklara ra gyud karong adlaw sa Mayo 28 tuig 2024 nga nahapsay ug natagamtaman namo ang kausay kalinaw sa among lungsod ug hapsay na ang among pagpaminaw isip tribo, isip usa ka leader sa tribo dinhi sa lungsod San Fernando. Tungod kay nakita namo ang among mga kaanakan ug among mga kaumahan dili na maglisod ug agi paingon sa barangay mo baligya dayon dili na pud molisod among mga kaanakan mo tungha sa eskwelahan tungod kay anaa na gyud mismo sa community ang eskwelahan nga gihatag sa panggobyerno. Muna nga ako dako kay kong pagpasalamat isip ko sa ka-leader sa tribo nga salamat kaayo nga nahimo ra gyud nga na pre-insurgency ang among lungsod San Fernando. Pinagi sa among panaghiusa og pagtinabangay isip mga leader dinhi sa lungsod San Fernando. Okay, sa 2015, maaalala ko po IDOQers,
ang kanyang mga nasasakupan sa Sitio Inayaman ay naging biktima po ng NPA at saka ng mga legal front organizations dahil dinala sila sa Davao upang mag-rally. And nasasakupan yon ni former barangay captain Jose Baon. Sa karon dato, wala na gyud ingon ana nga mga paglingla ang mahitabo. Sa pagkakaroon gyud nakita na gyud nako nga isip usa ka former barangay captain sa Sitio Inayaman, lahi gyud ang sauna. Lahi ra gyud ang kakaron kay sa pagkakaroon na anay dakong karsada, na anay eskwelahan ug doon na mga tubig sa kadagaiya nga balay ug gwapo na ang plastar sa sitio na mo na nga ako nakita gyud nako tinud-anay gyud nga debate nako kasing-kasing nga dako akong pagpasalamat sa ahensya sa panggobyerno o sagid sila nga nakatabang nga pagpasabot nga ang tanan akong sa tanan namo nga mga katribo dili na magpalingla sa tanan nga manglilingla nga sama sa kaniadto nga dunay panghitabo sa among sitio. Og sa pagkakaroon sa pagkatinud karon peaceful o wala nagay problema sa among barangay San Jose o sa among sitio Inayaman ug labaw sa tanan ang lungsod San Fernando isip usa ka leader sa tribo municipal IPMR nakita gyud nako nga sa akong paglibot-libot sa 24 ka barangay peaceful na gyud kaayo ug wala na delikado sa mga agianan. Okay, with that dato salamat o congratulations sa inyong pagdeklara sa San Fernando isip insurgency free. Ang Ginoo magpanalangin. Salamat kaayo. Ang amin pong pagsaludo sa lahat ng mga taong naging bahagi sa pagiging insurgency free ng bayan ng San Fernando, lalawigan ng Bukidnon. Hindi po naging madali para sa mga tao ng Bukidnon, specifically dito sa San Fernando, ang pakikipaglaban para maging malaya sila mula sa tanikala ng NPA. Marami pong mga sibilyan ang namatay. Marami din pong mga sundalo ang namatay. Maraming mga NPA ang nawala ng buhay. Hindi nakauwi sa kanilang pamilya dahil dito sa bundok, wala na silang buhay. Pero itong mga stages na ito ng kanilang buhay, stage na ito ng San Fernando ay matutuldukan na. Natuldukan na nga by this very time that I'm speaking to you. May 28, 2024. Insurgency free na po ang bayan ng San Fernando. Kaya congratulations sa lahat ng tribong Tigwahanon, tribong Matigsalog at mga Bisaya at iba't ibang lahi nakatira dito sa bayan ng San Fernando. Naway matiwasay kayong mamuhay, magkaroon kayo ng iba't ibang klaseng kabuhayan at magkaroon pa kayo ng deep relationship sa Panginoon because I believe God was with you and God is with you and God will be with you in your journey to this insurgency-free status ng San Fernando, Bukidnon. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pakikinig, panunood, pagsuporta at pagtangkilik sa ating positibong kwentuhan with John Paul Siniel na inyong mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na iDocu by John Paul Siniel. Sa inyong lahat po na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe sa ating YouTube channel na iDocu by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. You can also share and like our Facebook page na iDocu by John Paul Siniel. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. To God be the glory. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.